Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap, 'Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob na ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay praying. Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ito ang hiling ng isa sa mga alagad ni Jesus. Hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi ng kayamanan, hindi ng posisyon. Humiling siya ng panalangin. Isa itong taimtim na pagsamo mula sa puso, mula sa uhaw na kaluluwa na nais lumapit sa Diyos. Sa ating mundo ngayon na puno ng ingay, pagmamadali at kaguluhan, napakahalagang balikan ang kahulugan at kapangyarihan ng isang buhay at buhay na pananalangin. Sa Ebanghelyo ngayong araw, tinuturuan tayo ni Jesus hindi lamang kung paano manalangin, kundi kung ano ang laman ng panalangin. Bakit ito mahalaga at paano ito sumasalamin sa ating pagkatao? Sa pagninilay na ito, ang isang salita na magiging gabay natin ay praying, pananalangin. Una, manalangin, hindi lang para sa Diyos, kundi para sa ating sarili. Madalas ang panalangin ay iniisip bilang isang ritual, para bang isang gawain, isang obligasyon, parang pagsisend ng message kay God. Tapos mag-aantay kung seen o answered, kung may reaksyon. Ngunit sa pananaw ni Jesus, ang panalangin ay hindi simpleng pakiusap, kundi ito'y isang ugnayan, isang relasyon sa Diyos na Ama. Kaya nga sa kanyang pagtuturo, ang unang salita ay Ama namin. Hindi ito transaksyon, hindi ito paghingi lang. Ito ay pakikipag-ugnayan sa isang Ama na nagmamahal. Kaya nga magandang tanungin natin ang ating mga sarili kapag ako ba ay nananalangin? Ako ba'y nakikipag-ugnayan o humihingi lamang? Ako ba'y nagsusuko ng sarili o nagbibigay ng listahan
ng gusto kong mangyari. Manalangin, hindi lang para makakuha, kundi para mabago. Humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Madalas tayong nananalangin para makakuha ng biyaya, ng lunas, ng sagot, ng direksyon, at tama ito. Ngunit higit pa sa pagkuha, ang panalangin ay proseso ng pagbabago. Sa bawat sandaling inilalapit natin ang ating sarili sa Diyos, binabago niya tayo. Binubuksan niya ang ating isipan, nilalambot o pinalalambot niya ang ating puso, itinutuwid niya ang ating landas. Hindi niya laging ibinibigay ang gusto natin, pero lagi niyang ibinibigay ang kailangan natin para maging mas malapit tayo sa Kanya. Tanungin natin ang ating mga sarili. Handa ba akong hayaan ang Diyos na baguhin ang direksyon ng aking panalangin mula sa gusto ko tungo sa kalooban niya? Manalangin sa gitna ng katahimikan, pagod at kakulangan. Napakahirap manalangin kapag pagod ka, kapag sugatan ka, o tila walang sagot mula sa langit. At minsan, gusto na lang nating manahimik, sumuko, o magtanong, Diyos ko, nasaan ka ba? Pero ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi natutulog. Meron bang ama na kung humingi ng isda ang kanyang anak, ay bibigyan niya ng ahas? Ang Diyos na ating tinatawag ay Ama na mabuti at hindi nagbibigay ng kapahamakan kundi ng biyaya. Kahit hindi natin agad ito nakikita, minsan ang kawalan ng sagot ay sagot din. Sagot ng Diyos na nagtuturo sa ating maghintay, magtiwala at magpakumbaba. Tanungin natin muli ang ating sarili, kaya ko bang manalangin kahit tila walang sagot? Naniniwala ba akong ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalang pakialam, kundi pagsubok ng pananampalataya? Manalangin bilang buhay, hindi lamang salita. At ang panalangin ay buhay. Ang panalangin ay hindi lamang oras ng pagdarasal, kundi uri ng pamumuhay. Ang taong tunay na nanalangin ay marunong magpatawad, marunong magpasalamat, marunong maghintay, marunong magmahal kahit masakit. Ang panalangin ay hindi lamang para sa simbahan o kwarto ng pagninilay, ito ay daloy ng buhay na pinagbubuklod ng Diyos. Sa tahanan, sa trabaho, sa gitna ng traffic, sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, lahat ito ay pagkakataon para manalangin. Tanungin muli natin ang ating sarili. Paano ako nananalangin sa labas ng panalangin? Nakikita ko ba sa aking kilos at pakikitungo sa kapwa ang laman ng panalangin kong sinasambit? Sa huli, ang panalangin ay hindi lang tungkol sa akin, kundi sa Kanya. Hindi ito para pilitin ang Diyos na sundin ako, kundi para matutunan kong sundin Siya. Hindi ito paligsahan ng tamis ng pananalita, kundi katapatan ng puso. Ang panalangin ay ang puso ng isang anak na nagtitiwala sa kanyang ama, na kahit hindi niya alam ang lahat, sapat na alam niyang minamahal siya. Kaya tayo ay manalangin hindi lang sa oras ng pangangailangan, kundi sa bawat pintig ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo akong manalangin, hindi lamang ng aking mga salita, kundi ng aking buong buhay. Gawin mo akong mapagpakumbaba, mapagpasalamat, at laging handang tumugon sa iyong kalooban. Sa gitna ng katahimikan, kabiguan, turuan mo akong magtiwala. At sa bawat panalangin, palalimin mo ang aking pag-ibig sa iyo. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.